Magandang araw po mga kalapatids. Ngayon po ibabiyahe po tayo sa Biñan City, Laguna para po bisitahin ang headquarters ng League of Pigeon Fanciers of the Philippines. Tara, samahan niyo ako. Ang club namin ay League of Pigeon Fanciers of the Philippines. Bali na-establish po siya 2014. As of now po, ang LPFP po ay nasa 80 members. Lalo po siyang nag-expand monthly, may mga napapadagdag. Lalo ka po pag may dumarating na mga show. Pinakamalaga pa rin, seminar para sa atin lahat. Sa iba pa rin. Sir, kamusta po? Ay, Doc, sorry po. Isa rin po ito sa headquarter po namin ng LPFP, kung saan dito kami nagtatakil kung anong mangyayari sa club. Then kung may upcoming show, dito rin po namin ginaganap. So bali ngayon sir, nandito tayo sa loft ni Press Joel po. Press Joel. De La Cruz Torres po. Sa ngayon po, nasa US lang po ba siya? Nasa US lang po siya. Oo. Pero babalik din naman po siya agad. Sige. Baga may inayos lang po. Pero ano yung nandito sir na mga kalapate? Tara sir, pwede po natin puntahan po ngayon. Sige para po. Sa ngayon sir, nandito tayo sa breeding area. Apo. Okay. So bali, medyo napansin ko lang sir na syempre iba-iba yung mga breed na naandito. Sabihin natin, nararamdaman niyo po yung yung medyo sabihin natin makuloob yung pakiramdam. Apo. Napansin natin, pagpasok natin sa breeder, yung feeling na masyadong kulob. So, ramdam natin yung init. So, ang tendency, medyo mas nabubugok minsan yung yung itlog. So, mas maganda talaga, sir, katulad nito na talagang nakaslab, tapos may sa taas. Tapos, napansin ko pa, meron tayo na exhaust fan dito for ventilation. Dito sa breeding area, usually talaga ventilation talaga ang kulang namin eh. Sa linis, at the same time yung amoy. Marami kaming na dun sa amoy pa lang, alam mo kagad kung may sakit o kung may problema man yung loft, alam kagad ni Doc. Ay siguro maglagay tayo ng overhead na fan dito or ano man, para lang at least may inlet. Tapos pag sobrang init, yun na yung time na bubuksan natin yung exhaust fan para lumabas yung mainit na hangin. Dito sa Biñan, malapit katabi kasi siya ng lawa. And then pagka ganito summer talaga, or generally ang panahon dito is ganito na mainit talaga, kailangan na mag-provide tayo ng electric fan or fan na magkapasok ng hangin. At the same time, merong exhaust fan para ilalabas yung mainit na hangin. Then para po yung sa may mga sakit naman po. Kung may mga sakit, sir, since nandito tayo sa para pinaka-breeding area, mas maganda talaga, sir, matatanggal natin yung may sakit. Kasi ang mahirap dito, sir, meron tayong mga, katulad dito, may mga inakay pa dito na sinusubuan pa ng mga magulang. So, medyo prone talaga sila na mahawaan ng sakit. Patagal na rin natin gusto talaga makabisita ng mga grupo ng mga nagka-fancy pigeons kasi, yun nga, may mga naglumalapit sa atin kung paano yung tama pag-maintain ng health or paggagamot ng mga kalapate. And which dito, nakita naman natin, nakakatuwa kasi yung kita natin na nagtatanong talaga sila at nakakatuwa naman, na-appreciate nila yung mga binibigay natin na tips or mga kailangan dapat gawin. Katulad nitong Egyptian Swift. Kung makapansin po natin yung mata nila, magkaiba sir eh. Tapos yung ilong, papula na. Tapos tita mo yung mata sir, may tendency na yung medyo sabihin natin malamyana. So possible po na magkakaroon po siya ng one eye cold. Pag ganito sir, pwede niyo pong masubukan yung Doxy Plus. As of now, siguro kailangan kasi namin siguro mga seminar. May alam kami, kaso lang kulang pa eh. Marang gusto pa namin matuto from Doc. Daming trophies dito sir eh. So, kamusta yung industry ng fancy pigeons dito sir sa Laguna, especially dito sa Biñan? Dito naman po sa Laguna, patuloy po yung pag-unlad nung pagdating po sa fancy. Ito pong lahat na to, achievements po ni Press Joel de La Cruz Torres. Usually po kasi ang fancy, malaking tulong po sa amin. Like, parang sa umaga, magkakape ka, nakakawala po siya ng stress. Pagising mo ng umaga, tatambay ka sa loob para mawala yung mga problema, makita mo lang yung mga fancy. So, bali ito sir, ito yung... Dito po yung lahat po ng shipment, yung import, dito po muna nilalagay okay po natin. So yes sir, mapapansin nyo dito, iba yung pakiramdam natin dun sa nasa kabila tayo kumpara dito.
Sa tingin ko, malaking factor talaga yung meron tayong exhaust fan eh. Quarantine section nila, mas maganda yung ventilation kumbaga doon sa loob kasi meron silang exhaust fan doon na nalalabas yung mainit na hangin kasi ramdam natin yung difference nung naano tayo sa breeder kumpara doon sa quarantine. Once na dumating po yung import, okay lang po ba na meron tayong stock bird from the other side? Actually, dapat sir, kung talagang quarantine area for mga galing sa ibang import, bansa. dapat sir, naka-separate talaga sila eh. Sila lang. Kasi it's either mahawaan yung mga galing sa ibang bansa or imported or kaya vice versa naman, yung mga nandito na nakakahalubilo nila, mahawaan naman nila. Dito ba sir, nagbabaksina rin tayo ng ano, sa mga especially yung mga imports natin? Kung may vaccine po doon, hindi ko na po siya quarantine na. Pag wala, hintay ko muna sila makarecover Bago mo sila i-vaccine. So yung sa mga bagong dating, it's either vaccinated man yan or hindi sa ibang bansa, we recommend na pagdating dito sa Pilipinas, as much as possible, kahit mga after 3 to 5 days, ma-vaccinate natin against PMV. Kasi alam naman natin yung cases dito, so medyo mataas yung cases ng PMV ngayon, medyo may outbreak. So kailangan talaga mabukunahan sila. May outbreak ba dito, sir, na may tinatamaan dito na ano? Meron po. Kung meron, sir, I suggest na every 3 months mag-booster shot tayo. Yung outbreak kasi virus eh. Kumbaga, halos lahat siguro kami tinamaan. Para sa amin, napakalaking tulong po nung mga binahagi po sa amin ni Doc. Sa gamot, ventilation, halos lahat inano niya from prevention, anong dapat mong gawin, senyales pa lang, ano dapat mong gawin. Ay, sa bali, ito, sir, ito nakahiwalay na to. Ay po yung may one eye. One eye cold. Ayun, meron nga. Pag-observe pa lang natin, may one eye cold. E then, pag-check natin sa ilong, talaga may namumuo na. Ibig sabihin, chronic na yung sipon, matagal na yon. So, mas maganda na matanggal siya. Sa ganito kalaki, sir, pwede tayo mag-declogging na tinatawag eh. So, yung kahit yung mga Bactidol, sir, na ano, yung mga gargle. Bactidol po. Oo. Yung pang tao po. Yes, sir. Pwede mo siyang, kung ka ng hiringgilya, ipapasok mo dito yon para medyo malinis yung loob. And at the same time, pwede mo siyang i-pigain palabas. Matagal ko nang ginagamot yun eh. Yung may one eye cold, pabalik-balik lang yung kanyang sakit. And then yung sa mata naman, meron tayong antibiotic na pang manok, L-Spec. Yun po, injectable siya. Pero, imbes na i-inject natin siya, ipapatak po natin sa mata. Tapos, gawin mo twice a day. And then yung Doxy Plus naman, yung katawan naman niya is hindi ganong kalakihan, sir, o ano, kahit isang piraso na lang. Daily po. Daily yon hanggang 7 days. Ngayon, nung pagbisita po ni Doc, na-explain na po niya lahat, kaya mas kailangan ko pang tugunan yung mga kailangan sa mga ibon, lalo na sa mga sakit at mga virus. Yan po mga kalapatid, isang grupo na naman ng Fancy Pigeons ang ating natulungan dito po sa alaga ni Doc. At sa patuloy po na paglaki ng industriya, asahan niyo po na andito nakasuporta ang alagang magaling at syempre yung mga produkto ng Excellence Rock Dog para po maigay namin kayo sa tamang pag-aalaga ng ating mga Fancy Pigeons. Muli, ako po si Doc AD ng Excellence Rock Dog, your #1 pigeon specialist.